The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat muli sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan at higit sa lahat ng mga pagkakataon upang patuloy nating subaybayan ang mga pagtuturo tungkol sa banal na kalooban ng Diyos na pawang hango sa nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito, muli makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid, kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at sa aming mga mahal na taga-subaybay, ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang sinundang pagtuturo ng paksang aralin na ngayon ay inihahanda po sa atin ay nagsasabing ang Diyos ay mahabagin. At bunga ng pagiging kanyang mahabagin ay ninanasa niya na ang tao ay masumpungan at matutunan ang mga banal niyang kautusan, banal niyang kalooban na nagsisilbing paalaala sa atin sapagkat hindi po ninanais ng Diyos na sino man ay mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa asupre. Ibig ng Panginoon Diyos na ang tao'y bigyan ng pagkakataon upang pagsisihan ang lahat ng mga kasalanang paulit-ulit niyang nagagawa. At mangyayari lamang na talikuran niya ang mga kasalanang ito, ang paglabag sa kalooban ng Panginoon, kung patuloy niyang pakikinggan ang mga pagtuturong ito sa pamamagitan ng programang ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, sapagkat hindi ito ang disenyo ng Panginoon na tayo po ay mapunta doon sa inilaan niyang dako ng pagpaparusa sa makatwid bagay sa impyerno. Sa halip, ang tao'y ninanais niyang magkamit ng tinatawag na ang buhay na walang hanggan. Ito rin po ang paksang aralin na ngayon ay atin pong tatalakayin, kapatid na Neraya. Samantalang tayo ay naririto pa sa lupa, nabubuhay, may hininga, may lakas, ano po ang napakahalagang bagay na dapat ay ating hinahangad na mapasa atin? Ang sagot po ay ating mababasa sa pagtuturo ng ating Panginoon sa panahon ng kanyang pagkakatawan tao. Mababasa po natin ito sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 16. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa talata pong ito ay maunawa natin ng isang kaganapan o pangyayari na ang Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao. At ang isang mahalagang paksa na kanyang tinalakay sa kanyang pagtuturo ay ang tungkol sa napakahalagang pagkakamit ng tao ng buhay na walang hanggan. Kaya dahil dito ay naging interesado ang isa sa lumapit sa kanya na ito po yung tinatawag na binatang mayaman at sa kabila ng ang kalagayan niya ay mayaman, ay alam niyang ang kanyang kayamanan at anumang mga bagay na meron siya ay pansamantala lang at mawawala. Kaya gusto niya sanang bukod sa mga bagay na tinangkilik niya sa lupa na pagdating ng panay mawawala, ang napakahalagang bagay na hinangad niya at mapasa kanya
ay dumating sa isang panahon na si mapagkalooban o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag ang kanyang tanong sa ating Panginoong Kristo Jesus na noon ay nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Ang kanya sabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, napaka-interesado niya na magkamit siya nito dahil alam niyang napakahalaga ng buhay na walang kamatayan o buhay na walang hanggan. At sana ang mapulot nating aral dito kung paanong ang taong ito sa kabila ng siya mayaman o maginhawa sa buhay ay hindi siya naging kontento na sapat na para sa kanya yung mga material na bagay dahil maliwanag sa kanya na ito nga po ay kanyang iiwanan din at pansamantala lang. At ang mga bagay na permanent o lumalagi ay ang tinatalakay ng Panginoon tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil dito, yon ang kanyang hinangad at sana po sa ating panahon kung anuman ang sitwasyon o kalagayan natin sa buhay, tayo man ay mahirap, tayo man ay mayaman, tayo man ay nakapag-aral o hindi, sikat, popular o hindi, hangarin natin katulad ng taong ito na matanong natin sa ating sarili sa harap ng ating Diyos, sa harap ng ating Panginoong Kristo Jesus, kung ano ang gagawin natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapapansin ninyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, na taliwas sa kaloobang ito ng binatang mayaman ang pinakahahangad at pinakasisikap ng tao sa ating kasalukuyang panahon. Kung bakit? Sapagkat ang tao ngayon ay mas focus siya na makamit at naghahangad ng mga material na bagay sa buhay na ito. At duda po ako, kapatid na ni Raya, na marahil kung meron man ay napakaliit na porsyento sa mga tao ngayon ang nagkakaroon ng kalooban at kaisipan na ano kaya ang pwede kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sa mga sumasampalataya ay napakahalaga po na makamit ang buhay na walang hanggan. At marami ring tao ngayon, kapatid na ni Raya, na para bagang ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay idinadaan na lang sa pakikipagsapalaran. Dahil parang sinasabi ng tao, bahala na. Kung mamatay ako ngayon o kung kailanman, bahala na ang Diyos kung saan ako dadalhin. At yung iba, parang kampante na sila, na parang sigurado na sila na wala siyang dapat baguhin sa paraan ng kanyang pamumuhay sapagkat kung kampante siya sa kanyang kalooban na pag siya ay namatay, ay magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. Gaya po ng ipinaliwanag, sana, gaya ng taong nagtanong sa ating Panginoon, nagtatanong siya, ano ang gagawin niya para makatiyak na siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, bakit kailangang hangarin ng tao na magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon, at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Napakaliwanag po ang mga pahayag na ito na ating narinig batay sa mga talata na binasa ng ating kapatid na Benhanan. Dito ay maunawa natin ang dahilan kung bakit marapat nating hangarin ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa takdang panahon. Sapagkat sa kasalukuyang panahon, gaya ng ipinaunawa sa talata, hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. At ang pagtuturo, ang buhay niya ng tao ay gaya ng isang singaw o usok lamang na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakaan niya ay napapawi. So dalawang mahalagang dahilan po ang sa talatang ito ay ipinapaunawa sa atin kung bakit marapat nating hangarin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa takdang panahon. Una po,
hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari bukas. Sa ibang salita, wala pong makapagsasabi na ako po o ikaw po ay bukas tiyak na tiyak, buhay na buhay pa tayo. Hindi po. Kaya yung mga tao minsan nagsasalita na parang siya'y may hawak ng kanyang buhay. Sinasabi, pupunta kami sa ganitong lugar, mangangalakal o magninegosyo kami doon, tutubo kami, para bang sigurado siya. Samantalang hindi niya alam kung bukas ay buhay pa ba siya o hindi. Pangalawang bagay ay ang buhay ng tao sa mundong ito ay gaya ng isang singaw lamang. Sa ibang salita, ng singaw ay gaya ng usok na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakaan niya ay napapawi o namamatay. Kaya meron nga pong kasabihan na maigsi lang ang buhay ng tao. Hindi mo masasabi kung kailan ka ba papanaw. No? Bagamat meron mga ilang tao na natatala na humahaba ang buhay. Pero karamihan po, maraming tao nagugulat na pumanaw na pala si ganito. Minsan, wala namang sakit o karamdaman, natulog lang, binawian na ng buhay. O kaya masayang-masayang naglakbay na aksidente, namatay. Dahil nga ang buhay ng tao sa mundong ito ay maiksi lamang at ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Kahit ang kayamanan, kasikatan o karangalan ng tao ay parang bulaklak na sa sandaling panahon ay lumilitaw at sa sandaling panahon ay natutuyo o napapawi. At kung paanong ang katawan ng tao na may taglay na pansamantalang buhay ay galing sa alabok, dumarating din sa isang panahon kung saan nagmula, doon bumabalik. Kaya ibig sabihin, ang buhay nating taglay ngayon ay hindi natin mapanghahawakan. Sa ayon sa gusto natin, ito'y mawawala sa atin sapagkat ito'y hindi pa talagang sa atin. Sabi nga, ang buhay natin ay hiram lang. Kung hiram, dumarating sa isang panahon na ibinabalik sa tunay na nagmamay-ari nito. At ang Diyos ang may-ari ng buhay. Kaya kapag ang tao'y namatay, yun yung time na isinauli na yung ating hiram na buhay. At yun ang dahilan. Kaya dapat ay hangarin natin na mapabilang tayo sa mga tao na sa isang panahon mapagkakalooban o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito'y mapapansin natin mga giliw naming mga taga-subaybay na ang tao ay naglalaan ng mahabang panahon, maraming salapi upang pagtuunan ng pansin kung paano niya mapahahaba ang buhay niya sa mundong ito. Sapagkat alam na alam po naman natin bilang mga tao na may hangganan ang ilalagi natin sa mundong ito. At dapat po nating maunawaan na bakit kailangan hangarin natin ang buhay na walang hanggan. Sapagkat yon ay lumilikha ng isang pag-asa na pagkatapos ng buhay natin sa lupa ay mayroon pong nakalaan ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya itinuturo ito sa atin mismo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia ay upang ang tao'y magkaroon ng kamalayan. Ano nga ba ang buhay na walang hanggan? Bakit kailangan ng tao na hangarin ang buhay na walang hanggan? Aanhin mo nga pala ang buhay mo sa lupang ito kung punong-puno naman ng hirap at sakit. Di po ba? Pero isang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon na there is life after death. Ito ang dapat hangarin natin bilang mga tao sa mundong ito. Sapagkat ang kamatayan sa laman ay isang paraan upang ang tao'y makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Sa kabila ng mga pagtuturong ito, marahil sa hindi pagkaunawa ng tao, maraming tao ngayon ang tumutuklas ng iba't ibang mga teknolohiya, kapatid na ni Raya, no? Sa pag-asang mananatili ang kanilang buhay sa mundong ito. Ang tanong, ano man ang estado ng tao sa buhay na ito, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, mangmang, o ano paman, mapipigil ba niya ang pagdating ng kamatayan ng kanyang buhay? Ang tiyak po na sagot sapagkat ang kamatayan ay katakdaan ng Diyos, hindi po ito mapipigil. At sa isang paghahambing, ipinaliwanag po ito ng Haring si Solomon sa kanyang aklat na Ecclesiastes, Kapitulo 8,
versikulo 8 sa saligang Biblia na Tagalog Popular Version. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Ito po ay isang paghahambing na nagdudulot sa atin ng tiyak na pagkaunawa sa isang katotohanan ng buhay na dapat nating tanggapin. Ano ang paghahambing? Sabi ng Haring si Solomon, kung paanong di mapipigil ng tao ang ihip ng hangin, gayoy hindi mapipigil ng tao ang pagdating ng takdang araw ng kanyang kamatayan. At marahil hindi natin matututulan yan. Wala pang nakapigil at wala sa kapangyarihan ng tao para pigilan ang direksyon o ihip ng hangin. So isabihin ang hangin ay makapangyarihan. Kung saan ito gustong dumaan, doon siya dadaan at walang makapipigil. Gayun din po ang takdang kamatayan. Kapag ito ay dumating na, wala sa kapangyarihan ng sino mang tao para ito'y mapigilan. Mayaman man siya, mahirap man, may pinag-aralan man o wala, sikat man siya o popular o hindi man, kapag oras mo na, sabi nga, wala ka nang magagawa, kundi tanggapin ang takdang ito. Kaya yayamang alam natin na lahat tayo ay papanaw, kaya lang ang mabuting balita, hindi tayo nilikha ng Diyos na binuhay para ang ending ay mamatay lamang. Kundi kaya dapat nating hangarin na dumating sa isang panahon na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Diyos, yun nga po ang kanyang plano. Kaya niya binabawi ang ating pansamantalang buhay para pagkalooban niya tayo ng permanenteng buhay. Yun ang buhay na walang hanggan. Pero meron po tayong kailangang gawin at merong makahingian para mapasa atin ito. Tungkol po sa katakdaan ng Panginoon sa pagbawi niya ng ating hiram na buhay, may mga iba't ibang konsepto ang tao. Hindi po ba't ang tao ay nagtitiwala o nananalig sa kahusayan ng isang manggagamot? May mga naririnig tayo, kapatid na ni Raya, na para bang sinisisi yung kamag-anak nung namatay, sana dinala nyo kay ganitong doktor, magaling na doktor yun. Alam nyo po, kung totoo na ang doktor ay nakapagpapanatili ng buhay ng tao, lalo na ng may mga karamdaman, di sana lahat ng ginamot ng doktor nabubuhay. Pero hindi nga po ganon. Ang Diyos ang mayroong takdang panahon, takdang oras na inihanda niya sa bawat tao upang ang tao ay humantong sa tinatawag na kamatayan sa laman. Pero sa isang tao na totoong sumasampalataya at nag-iibig na makaalam ng kalooban ng Diyos, ang takdang kamatayan ay isang pagmumulat ng ating kaisipan na meron tayong dapat na mas hangarin higit sa paghangad na tayo po'y magkaroon ng mahabang buhay sa mundong ito. At yun nga po yung buhay na walang hanggan. At kanina pa natin pinag-uusapan, kapatid na ni Raya, itong buhay na walang hanggan. Ang tanong, paano po ba ang isang tao'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Lalo na kung ang taong ito ay interesado at hinahangad niya na totoo sa kanyang puso na ibig niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tiyak na paraan ay batay sa itinuro at sagot ng ating Panginoong Kristo Jesus. Mababasa po natin ito sa Juan 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Napakaliwanag po ang sagot na ito ng ating Panginoon. Ang tiyak na paraan, sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So dalawang bagay po, kailangang tayo ay maglaan ng oras at panahon para duminig. So hindi lang basta makinig. Iba po kasi yung dumirinig kaysa sa nakikinig. Kasi karaniwan, pagka ang tao nakikinig, napapakinggan lang niya para siya ay ma-inform lang. Pero yung dumirinig, yung napapakinggan niya, nagdudulot ito sa kanya, hindi lang siya para ma-inform ng mga aral ng Diyos,
kundi umaakay ito sa kanya para siya'y matransform sapagkat dininig niya, hindi niya lang pinakinggan yung aral at pagtuturo ng ating Panginoon. At ang ikalawang paraan, kailangan nating sumampalataya sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo makikinig sa mga aral at pagtuturo ng ating Panginoong Kristo Jesus at tayo po ay lubos na sumasampalataya sa Kanya bilang Diyos, yun po ay mga kahingian sa kapagtatamo ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin po, kapatid na Benhanan, kung ang tao ilalayo niya ang kanyang sarili at hindi siya maglalaan ng panahon para makinig ng mga aral at pagtuturo na mula sa banal na kasulatan, lalo na kung siya'y mag-aalinlangan o hindi sasampalataya sa Diyos na nagbibigay ng pansamantalang buhay at nagbibigay ng permanenteng buhay, ang buhay na walang hanggan, kahit anong paghahangad ng tao na kapag siya'y namatay sa isang panahon ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, mabibigo siya. Pero kung ang tao po ay dirinig at sasampalataya sa aral at sa Diyos, ito po ang mga unang pamamaraan at kaalaman sa kapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, tama po ang ating narinig. Kailangan may aral tayong napapakinggan at kung mapakinggan natin, ito ay ating sampalatayanan. Ibig sabihin, tanggapin natin na ito'y salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba na sa dinami-dami ng mga mangangaral, ang mga apostol ay nagsasabi na suriin ninyo yung bawat espiritu na nagtuturo sa inyo. Kung ito ba'y sa Diyos at kung ito ba'y hindi sa Diyos. At kami po, nagpapasuri kami sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kung masumpungan ninyo na ang aming pagtuturo ay hindi ayon sa Biblia, pwede naming sabihin na huwag nyo na kaming subaybayan. Pero habang sa ating kalooban ay tinatanggap natin na ito'y kasang-ayon sa sinasabi ng Biblia, patuloy nating subaybayan ang programang ito at hindi lamang manatili sa pagsubaybay, kundi lumikha sa atin ang ating pakikinig ng mga aral ng mga salita ng Panginoon na lumikha ito ng pananampalatayang nauukol sa ating Panginoon Diyos sapagkat walang ibang paraan para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi nagpapasimula ito sa pakikinig at pagsampalataya sa mga aral at katwiran ng ating Panginoon. Bukod po sa pakikinig sa aral na siyang unang hakbang para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan at pagkatapos ay sampalatayanan natin ang ating kataas-taasang Diyos. Ano pa ang kailangan natin gawin, kapatid na Neraya, upang magmana ang tao ng buhay na walang hanggan? Ayon po kay Apostol Pablo, ito ang kailangan nating pagsikapan. Nakasulat sa Roma 2, versikulo 7. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Napakaliwanag po nito. Bukod sa pakikinig at pagsampalataya sa aral at sa Diyos na sa atin po'y nagkakaloob ng buhay na walang hanggan, ang pagtuturo ng Apostol Pablo sa mga unang mananampalataya, bibigyan niya ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. So hindi po sapat na nakikinig lang tayo at hindi sapat lang na tayo sumasampalataya. Kundi kalakip ng pakikinig, pagsampalataya ay kailangang patuloy tayong gagawa ng mabuti. Para nang sa gayon, makamit natin yung buhay na walang kamatayan, yung buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan, yung patuloy na gumagawa ng mabuti. Sapagkat ang buhay na walang hanggan nga po, kapatid na Benhanan, at mga mahal naming taga-subaybay, ay hindi naman ito nabibili ng salapi. At walang katumbas na halaga ng salapi na pwede ipambili ng eternal life o buhay na walang hanggan. Ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya lang, merong kahingian para ang tao ay mapabilang sa pagkakalooban nito. Makinig, sumampalataya, at patuloy na tumupad
nung mga napakinggan niya at sinampalatayanan niya. Sa pamamagitan nito'y masumpungan ng tao na hindi lang gumawa ng mabuti, kundi consistent, tuloy-tuloy na gumawa ng mabuti hanggang sa araw ng ating kamatayan upang sa muli nating pagkabuhay, mapagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig pong sabihin, mga giliw naming, mga taga-subaybay, hindi tayo dapat masapatan lang na nadirinig natin ang aral at sinasampalatayanan. Sapagkat kung ang pagsampalataya natin sa aral na ating napapakinggan na hatid ng programang ito, ang tawag po ng Biblia doon ay pananampalatayang patay. Ibig sabihin, walang gawa. Kaya dahil doon ay pinakananasa sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin i-demonstrate yung ating pananampalataya. Kung ano yung napakinggan natin, kung ano po yung itinuturo sa atin, yun po ang ating isa kabuhayan. Kasi po, pagdating sa tinatawag na paggawa ng mabuti, may kani-kanyang konsepto ang tao. Di ba? Kaya nga ang sinasabi ng ilan na basta ako gumagawa ng mabuti. Anong mabuti para sa kanya? Hindi ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw. Okay na yon. May buhay na walang hanggan na rin ako. Pero alam niyo po ba, tinitiyak po natin na kulang po pagka ganoon lang ang katwiran ng tao. Hindi po ang mabuti sa ganang isip ng tao ang hinihingi sa atin ng Diyos. Sa halip, kapatid na ni Raya, ano po ba yung itinuturong mabubuting gawa na kailangang patuloy na ginagawa ng tao upang tayo ay makatiyak sa buhay na walang hanggan? Sabi nyo nga po, kapatid na Benhanan, hindi batay ito sa pamantayan ng tao na mabuti, kundi batay sa pamantayan ng Diyos. At ang saliga ng mabuti na patuloy natin gagawin sa kapagtatamo ng buhay na walang hanggan, tinuro po yan ng Apostol Pablo. Mababasa natin sa Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Yun. Ito po ang saliga ng mabuti na kailangan nating patuloy na ginagawa para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ito batay sa mabuti sa pamantayan ng tao, kundi batay sa mabuti sa pamantayan ng Diyos. At para masabing mabuti, nakasalig dapat sa mga kautusan o sa mga utos ng Diyos. Sapagkat ang kautusan o ang utos ng Diyos, ito ay banal, matuwid, at mabuti. Kaya dito po, hinihikayat tayo na tingnan natin yung ating mga bagay na ginagawa na akala natin ay sapat na para mapagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, naaayon ba yan sa kautusan ng ating Panginoon? O naaayon lang yan sa salit-saling sabi na minana natin sa ating mga magulang? Dapat po ay nakabatay sa kautusan ng Panginoon. At ang kautusan ng Panginoon, ang kanyang mga aral ay nakasulat sa Biblia. Kaya ito nga po ang pinakasisikap ng programang ito na ang kabanal-banalan na huwag kaming makapagturo sa inyo ng galing lamang sa aming mga sarili, kundi ang lahat ng sagot sa ating mga katanungan ay hango sa Biblia na siyang kinasusulatan ng mga kautusan ng Diyos para matiyak na yung mabubuting ating ginagawa nakasalig sa kautusan at dahil doon ay ipagtatamo ng buhay na walang hanggan. Tungkol po sa pagtupad ng kautusan, naalala ko tuloy, kapatid na ni Raya, sa mga nakalipas nating mga pagtuturo, ay itinuro natin ang tungkol po sa kung saan gaganapin ang utos ng Panginoon. At mababasa po natin sa Ezra 7:23, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. So, ibig ko lang po ipaalala sa atin na hindi tayo ang mamimili kung saan natin gagawin ang kautusan ng Panginoon. Ibig kong sabihin, hanapin natin yung bahay ng Diyos. At kung masumpungan natin ang bahay ng Diyos, doon tayo pumasok upang ganapin natin ang utos ng Panginoon. Sapagkat ito'y bahagi ng kautusan ng Diyos na dapat po ay buong kababaan nating sinusunod sa harap ng Panginoon. Huwag po nating panghawakan ang katwiran po natin na hindi naman po inaayunan ng banal na kasulatan na sinasabing hindi, kahit saan mo gawin ang utos ng Diyos, pwede, di ba?
Kahit nasaan ka, kahit ano ka pang reliyon, kahit ano ka pang grupo ng samahan, kahit ano ka pang sekta, hindi na mahalaga ika yun. Ang importante, gumagawa ka ng mabuti, tinutupad mo ang mga kautusan ng Panginoon. Doon pa lamang po sa unang kahingian, hindi na natin magawa. Paano pa natin masasabing tinutupad natin ang kautusan? Kasi, ang unang-unang sinasabi, anumang utos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. At ito'y ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos walang iba kundi ang iglesia ng Diyos. Iglesyang pag-aari ng Diyos kay Kristo Jesus dahil binili niya ito ng kanyang banal na dugo. At dahil pag-aari ng Diyos, tinatakan niya ito ng tatak, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Inaanyayahan po namin kayo, mga giliw namin, mga taga-subaybay, na tayo na po, pumasok tayo sa bahay ng Diyos. Pumasok tayo sa iglesyang kanyang pag-aari na ang pangalan ay kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa ganitong kaparaanan, makatitiyak tayo na ang ginagawa natin na pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nagiging kabilang sa kabanalan na ating nagagawa. At kung yun po ang mangyayari sa ating buhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito ngayon at magpakailanman. Amen.